dito pa sa tabing dagat mo ako niyayang mamasyal ngayon, Randy. Ayaw mo pa rito? Maganda naman ang paligid, ha? Hindi naman sa ayaw. Nagtataka lang ako kasi ang layo nito sa lugar natin. Then, ginusto mong dito tayo mamasyal. Kasi gusto kong dito sa tabing dagat ko ibigay sa ito, eh. Isang maliit na kahon itong inabot mo sa akin. Ano bang laman ito? Buksan mo para malaman mo. Sing-sing! Ang ganda! Randy! Luella, would you marry me? Randy! 2 years na kitang girlfriend. At sigurado na ako sa damdamin ko sa'yo. Kaya ang gusto ko, pakasal na tayo. Randy! Oh, bakit ka umiiyak? Ayaw mo pa ba? Luha ito ng kaligayahan. Dahil sa wakas, makakasama ko na rin ang lalaking pinakamamahal ko. Kung ganun, payag ka nang makasal tayo? Oo, payag na payag. Oh, Luella, salamat. Salamat, mahal ko. Salamat. Kaya pala ibangga namang mag-almusal ngayon, ha? Dahil magpapakasal na kayo ni Luella. Yes, pa. At ngayon po namin sisimulan yung pag-aayos para sa aming kasal. Ngayon pala ang binabati na kita, anak. Alam kong liligaya ka sa kanya dahil isa siyang mabuting babae. Thank you, pa. Alam na ba ni Zoila ang plano niyo? Kagabi, paghatid ko kay Luella, sinabi na namin kay Tita Zoila. Hello, Randy. Stacy, ikaw pala. May kailangan ka? Lagi naman kitang kailangan eh. Stacy. Nag-bake kasi ako ng cake. Eto, dinalang ko kayo ni Mang Greg. Oh, sige na, kunin mo na. Cake lang naman ito eh. Gawin yung dessert. Stacy, kung ginawa mo yan dahil sa damdamin mo sa akin, sana, huwag ka na magkabala. Oh, noon pa man. Alam mo, mahal na kita. Tsaka, wala ka pa namang asawa. Ikakasal na kami ni Luella. Ano? Kaya sana, kalimutan mo na ako. O anak, napuntahan na ba ninyo ni Randy yung sinabi ko? Opo, inay. Ay, magaganda po ang gawa nilang wedding invitation. Sabi ko na nga ba magugustuhan niyo eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo ang tungkol doon. Kaya nga po, doon na kami nagpagawa ng invitation namin kasi may napili na po kaming design. Kumusta naman yung caterer na kinuha ni Greg? Yung papa ni Randy? Ayos na rin po yun, Nay. Alam niyo po, dahil sa tulong ninyo ni Tito Greg, mabilis naming naihanda ang aming kasal. Ngayon, petsa na lang ng wedding ang hihintayin namin. Mabuti naman kung ganun. Ay basta, mag-iingat kayo lagi ha. Para walang maging problema sa inyong nalalapit na kasal. Bakit nagpunta ka pa dito? Mainit yata ulo mo, Stacy. Pasensya na kung nakastorbo ako. Gusto ko lang na makita ka eh. Pero ako hindi ikaw ang gusto kong makita. Si Randy. Oo. Siya ang mahal ko. Ikakasal na sila ni Luella. Kaya dapat kalimutan mo na siya. Hindi! Si Randy lang ang pwede kong mahalin. Narinig mo? Siya lang! Ibang mahal niya. At ikakasal na sila. Stacy,
idilat mo naman sana ang mga mata mo. Akong nagmamahal sa'yo. Sa akin mo na lang ibaling ang pag-ibig mo. Kailangan kong uminom ng alak para makatulog. Sakit. May kakasal ng lalaki mahal ko. Ang tagal kong pinangarap na mapansin din niya ako, na mahalin niya ako. Tapos ngayon, hindi na pala mangyayari yun. No, hindi ko makakayang mapunta siya sa iba. Yun, nakikita ko na si Luella. Palapit na siya dito sa kinatatayuan ko. Mabuti pala naisip kong abangan siya dito sa labas. Makakapag-usap kami ng gusto ng babaeng ito. Tawagin ko. Luella! Sandali nga. Stacy, bakit mo ko inaabangan? Para sabihin ko sa'yo, huwag mong ituloy ang pagpapakasal kay Randy. Ano? Stacy, 3 years ko na siyang nobyo. Wala akong pakialam. Gusto sundin mo yung sinabi ko. Huwag kang magpakasal sa kanya. Kung mag-utos ka, para bang may magagawa ka. Alalahanin mo, kami ang nagmamahalan. Kaya sana, tanggapin mo na lang ang iyong kabiguan. Ganon? Sinampal mo ko? Kung hindi mo ako susundin, lumayas na kayo ng nanay mo sa paupahan ko. Ayoko nang makita ang pagbumukha ko. Ang lukaret na yon? Hindi dahil sa kanya ang paupahang ito, maaari ka na niyang saktan. Wala siyang karapatang saktan ka. Nagulat din po ako sa ginawa niya, Inay. Haharapin ko siya. Huwag na po. Gawin na lang natin ang sinabi niya. Anong? Umalis na po tayo dito. Yun ang gusto niya. Walang hiya siya. Wala naman tayong utang dito ah. Labag sa batas ang gusto niyang mangyari. Hayaan niyo na po, Inay. Tayo na lang po ang umiwas sa gulo. Umalis na lang tayo. Ay, sige. Bukas na bukas din. Maghahanap ako ng malilipatan natin. Nabanggit mo na ba to kay Randy? Talagang babaeng yun. Parang walang kahiyan. Alam naman niyang ayaw ko sa kanya. Nagawa ka pang guluhin at saktan. Magtutuos kami. Huwag na, Randy. Gulo lang yan eh. Pero hindi tama yung ginawa niya. Tayong nakakaalam ng tama. Tayo na lang ang umunawa. Nagawa niya yun dahil sa labis na pagmamahal sa'yo. Hindi niya matanggap ang kanyang kabiguan. Kaya unawain na lang natin siya. Pero Luella... Aalis na lang kami dito. Tulad ng ibig niyang mangyari. Ano? At pati ang pag-uupa niyo rito, dinamay pa niya. Talagang asama niya. Sabi ko nga sa'yo, unawain na lang natin. Total, nakahanap naman na si Inay ng malilipatan namin. Sige. Pero kapag ginulo ko pa niya, ibang usapan na yun. Haharapin ko talaga siya. Hindi ka muna papasok ngayon sa trabaho mo, anak. Opo, pa. May sakit ka? Wala po, medyo sumakit lang yung katawan ko. Gusto kong magpahinga muna. Napagod ka ng husto sa pagtulong mo sa paglipat ni Luella. Kasalanan ni Stacy yun eh. Pasalamat siya. Mabait si Luella. Pinigilan akong harapin siya. Oo nga. Hinahangaan ko ang kahinahunan ng nobya mo, anak. Kung ibang babae yun, baka inaway na rin si Stacy. Ang kahinahunan po ni Luella, ang pagka-understanding niya, ang ilan sa mga ugali niyang minahal ko, Papa. Pero huwag ko lang makikita si Stacy. Dahil kapag nangyari yun, hindi ko na mapipigil ang sarili kong pagsabihan siya. Ba, maganda tong nabili mong bagong kurtina, anak. Bagay dito sa sala natin. Kaya nga po binili ko agad na makita ko eh. Alam mo, naisip ko, nakabuti yung paglipat natin dito sa bahay ng kaibigan ko. Tama po kayo, Nay. Dahil mura po itong ibinigay sa inyo ng kaibigan nyo. At mas malaki pa kaysa dun sa paupang bahay ng bruhang si Stacy. Si Inay talaga. Kalimutan nyo na yun. Palagay ko naman, hindi na niya ako guguluhin dito. Malayo na ito sa kanya. Ay, talaga? Dahil pag ginulo ka pa niya rito, ay nako, sasabunutan ko na siya. Ay, sabihin mo nga pala dyan sa nobyo mo,
lalong mag-ingat sa babaeng yon. Baka gumawa ng paraan yon para mapikot siya. May tiwala po ako kay Randy, Nay. At saka, conservative yun. Ayaw sa babaeng naghahabol sa lalaki. Kahit na, iba pa rin yung mag-ingat siya. Kaya sabihan mo siya, ha? Alalahanin mo, 1 buwan na lang, ikakasal na kayo. Hi, Randy. Ikaw na naman. Oo. Ikaw naman, balik ka na naman. Namimiss na kasi kita eh. Kaya ako nang pumunta sa iyo. Ang lakas talaga ng loob mo, no? Ha? Nakuha mo pang magpunta rito. Matapos ang ginawa mo kay Luella? Teka. Anong ginawa? Wala akong ginagawa sa kanya, ha? At pinalalabas mo pa na sinungaling siya. Ay, talagang sinungaling siya. Nananahimik ako. Ikaw lang ang pinupuntahan ko. Tama na. Alam ko na ang lahat. Inabangan mo siya sa kalye, sinampal mo nang ayaw niyang umatras sa kasal namin. Ha? At pagkatapos, pinaalis mo sila sa paupahan mo. Randy! Kailan mo pa ako titigilan, Stacy? Kailan mo matatanggap na hindi kita mahal? Ano ba nagustuhan mo kay Luella? Mas maganda naman ako sa kanya. Pareho pa tayong may kaya sa buhay. Ayoko sanang saktan ng damdamin mo. Lalo na babae ka. Pero pinipilit mo kung gawin yun. Kung sa ganda rin lang ng ugali, wala kang sinabi kay Luella. Sobra ka naman dyan. Marunong din siya mag-iingat ng sarili. Hindi niya ipinipilit ang sarili niya sa lalaking ayaw sa kanya. Grabe ka naman magsalita. Para mo na rin sinabi na pinipilit ko sarili ko sa'yo. Ano ba tawag sa ginagawa mo? Randy, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi ko makakaya mawala ka sa akin. Pwes kayanin mo na, Stacy. Dahil kahit kailan, hindi magiging tayo. Gagawin ko lahat. Huwag lang matuloy ang kasal mo sa Luella na yon. Mamamatay ako pag nawala ka sa akin, Randy. Mamamatay ako! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings. Hello, Stacy. May pupuntahan ka ba? Nakita mo na kaayos ako eh. Ibig sabihin may pupuntahan. O sakay na, ihatid na kita. Huwag na. May pamasaya ko. Makakarating ako kahit saan ko gusto magpunta. Mainit na naman ang ulo mo. Eh kasi nagpakita ka na naman sa akin. Inaabala mo na naman ako. Ang sabihin mo, naiinis ka dahil hindi mo na paghiwalay si Randy at Luella. Ano ba? Balita sa atin ang ginawa mo kay Luella. Chismoso ka rin pala. Umalis ka na nga. Eh, bakit ba ayaw mo idilat ang mga mata mo? Akong dapat mong mahalin. Si Randy lang ang nakikita ng mga mata ko. At hindi ikaw, Elmer. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Umalis ka na! Isasama ka pala ng boss niyo sa Baguio. Opo pa. Doon kasi gagawin yung seminar namin eh. May okay yun. May trabaho ka na, may pasyal ka pa. Sa bagay ho. Pero mas gusto ko sana kung kasama ko si Luella. Oo nga pala. Alam na ba niya na 2 days ka mawawala? Na hindi mo siya masusundo? Opo. At naunawaan naman niya. Trabaho yun eh. Very understanding talaga ang girlfriend mo. Totoo yan pa. Kaya nga ayokong mawala pa siya sa akin. Hayaan mo. Mangyayari din ang gusto mo. Dahil ilang linggo na lang, ikakasal na kayo. Ginabi na ako ng pag-uwi. Ang dami naman kasing trabaho ngayon sa office. Wala pa naman si Randy. Wala akong sundo. Ang dilim pa naman dito sa lugar na to. Hindi bale. Magta-taxi na lang ako. Pupunta ako sa Bandaron. Maliwanag dun eh. Nakatutok sa kambiran mo. Talagang
Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Hindi na importante yun. Ang malaga, ikaw at ang pera mo. Huwag po. Maawa ka. Kunin mo na ang pera ko. Huwag mo lang ako saktan. At hindi lang pera mo ang kukunin ko. Sisimsimin ko rin ang bangi. Bitawan mo ako! Para ko nang awa. Sabi ng tumigil ka. Ang ingay mo kasi, ayan. Bumagsak ka tuloy. Pero mabuti na rin yung wala kang malay. Para madali kong magawa ang lahat ng gusto ko sa'yo. Randy, anak, mabuti dumating ka na. Nagmamadali po talaga akong umuwi pa. Kasi nag-aalala ako kay Luella eh. Hindi niya sinasagot yung mga text sa tawag ko. Yun ang nga sasabihin ko sa iyo. Bakit o pa? May nangyari bang masama kay Luella? Anak, si Luella. Ano pa? Ano nangyari sa kanya? Anak, hinold up at pinagsamantalahan siya. Hindi. Hindi! Tita Soyla, kumusta na po si Luella? Ayaw niyang makipag-usap sa ibang tao. Nagkukulong pa rin siya sa kwarto at umiiyak. Kasalanan ko. Kung nasundo ko lang siya, hindi niya sasapitin yun. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto yun. Kaya lang, napakasakit na nangyari sa aking anak. Hinulgap na nga, ginahasa pa. Gusto ko po sana siyang makausap dito. Kanina, nung tumawag ka at sinabi mong paparito ka, binanggit ko na sa kanya yun. Pero ang piling niya, ako na lang ang humarap sa'yo. Ayaw pa rin niyang lumabas ng silid. Ho? Pasensya ka na, Randy. Napakasakit ng pinagdaraanan ngayon ng aking anak. Naunawaan ko po, Tita Soyla. Sige ho. Babalik na lang po ako sa ibang araw. Yan ang nangyari, pa. At hindi ka pala nahinarap. Hindi natin sa masisisi, anak. Napakahirap. Napakasakit ng naganap sa kanya. Napakasakit din sa akin noon, pa. Matagal ko siyang iningatan. Nirespeto. Yung pala, lalapastanganin lang ng isang animal. Anak, huminahon ka. Gusto kong patayin ang hayop na yun, pa. Gusto ko siyang turugin. Lalo lang magkakaproblema pag nilagay mo sa iyong mga kamay ang batas. Pa! Tatanungin kita, pagkatapos ng nangyari sa iyong nobya, pakakasalan mo pa ba siya? Anak, awang-awa ako kay Randy nang umalis siya kahapon. Dapat, ngayon pa lang masanay na siyang hindi ako nakikita. Anak, hindi na ako bagay sa kanya. Parumi na ako. huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ginusto ang nangyari. Kahit na po. Kung pakakasalan pa rin niya ako, pagtatawanan lang siya ng mga tao. At yun ang ayaw kong mangyari. Kung ganon, hindi mo na itutuloy ang inyong kasal? Opo, Inay. Ako na po ang kusang aatras. Anak. At ang gumahasa sa akin, siya ang gusto kong singilin. Ang gusto kong kasuhan. Where do I begin? Mga kaibigan,
kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Balitang-balita yung pagkaka-hold at pagkaka-rape kay Luella. Buti nga. Yun talaga ang gusto ko mangyari. Tingnan ko lang kung pakakasalan pa siya ngayon ni Randy. Tingnan ko lang. Oops. May tumatawag sa cellphone ko. Si Buknoy. Bakit kaya? Hello, Buknoy! Stacy, asan na yung pangako mo sa akin? Ang sabi mo, maganda ang trabaho. May bonus ako. Hindi ka talaga makakalimot yan? Siyempre, pera yun eh. At saka, gusto kong magpatingin sa doktor. Ito nga oh, inuubo ako. Okay. Sige. Magkita tayo mamaya sa dating lugar. Pupunta ka uli kina Luella ngayon? Opo, pa. Gusto kong maramdaman niya na hindi nagbabago ang damdamin ko sa kanya. Tama ka. Ngayon na higit na kailangan ng karamay. Salamat po sa pangunawa niyo. Kung saan ka magiging maligaya, anak, handa akong sumuporta. Balita ko nga pala, kinasuhan na niya ang gumahasa sa kanya. Nakilala pala niya? Oo raw. Natandaan daw niya ang mukha ng lalaki bago pa siya hinimatay dahil sa pagsuntok sa kanya sa sikmura. Ayun ang nasabi sa akin ni Zoila. Dapat lang nakasuhan ng animal na yun, Papa. Ang gusto ko nga, mamatay na siya. Bakit naparito ka pa? Hindi ka na dapat nagpunta dito. Pati ba sa akin galit ka? Hindi mo ba ako naiintindihan? Rumi na ako. Kukutsahin ka lang ng mga tao kung itutuloy pa natin ang lahat. Ikaw ang kaligayahan ko, Luella. At handa akong harapin ang pangungutya ng mundo. Huwag ka nang mawala sa akin. Huwag mo akong kaawaan. Hindi kita kinaawaan. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Baka babangon din ako. At masisingil ko rin. Alam mo, pastangan sa akin. Kung ganun, hayaan mong alalayan kita sa iyong pagbangon. Randy. At kapwa natin singilin ang lumapastangan sa iyo. Pakiusap lang, Luella. Huwag mo kong itaboy. Randy. Randy. Oh, magpapakasal pa rin tayo, mahal ko. At kalilimutan natin ang mapait na pangyayari ito sa ating buhay. Ikaw na naman. Randy naman. Huwag ka naman magalit sa akin. Gusto ko lang naman na makausap ka kasi nabalitaan ko yung nangyari kay Luella. Wala akong maikukwento tungkol doon. Please. Patuloyin mo naman ako. Hindi maaari. Wala si Papa, maging ang mga kasambahay namin. Hindi magandang makita ng mga tao na nag-uusap tayo dito ng tayong dalawa lang. Wala akong pakialam sa mga tao. Ikaw lang ang importante sa akin. Baliw ka talaga, Stacy. Oo, siguro nga baliw na nga ako. Baliw sa pag-ibig sa'yo. Randy, ako na lang pakasalan mo. Marami na si Luella. Lalong hindi na siya bagay sa'yo. Tumigil ka. Kung narumihan man siya, hindi niya kasalanan yun. At kahit kailan, hindi mo siya mapapalitan sa puso ko. Kaya makakaalis ka na. Randy! Buksan mo ng pinto! Mag-usap tayo! Randy! Napakaligaya ko. Dahil ngayon, hindi ka na mawawala po sa akin. Higit ako maligaya, Randy. Dahil pinatunayan mo sa akin ang kadakilaan ng iyong pagmamahal. Luella. Randy, sana
Huwag ka magbabago sa akin. Hindi, mahal ko. Hindi ako magbabago. Ikaw lamang sa buhay ko. At itong pangako ko, ang aking pag-ibig. Oh, Randy. Oh, Luella. Mahal na mahal kita. Totoo pa lang sinabi ng katulong mo. Naglalasing ka. So what? Nung pakialam mo? Pakialamero mo? Bakit pa sinasayang mong buhay mo sa lalaking hindi naman nagmamahal sa'yo? Ba't ikaw? Sinasayang mo rin yung buhay mo sa akin. Stacy. Di ka makasagot, no? Kasi, pareho lang tayo. Ang sagot mo sa tanong ko, sagot ko rin sa tanong mo. Dahil sa lecheng pag-ibig. Stacy, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pangako lahat gagawin ko para makalimutan mo si Randy. Hindi! Si Randy na mahal ko. Siya lang! At kung hindi lang siyang makakatuloy ako, hindi na ako mag-asawa pa! Narito ka rin pala, balain Zoila. Oo, balain Greg. Dinadalaw ko ang mga bata. Masama raw kasing pakiramdam ni Luella ko eh. Ganun ba? Uy, baka naman magkakaapon na tayo, balae. Nako, sana nga balae. Kaso po, wala pa ko, inay. Papa. Ha? At nagpa-pregnancy test po si Luella. Oh. Negative po eh. Hindi bale. Bale mo sa isang buwan magbuntis na siya. Ay, oo nga. Tama, balae. Ay, siya nga pala. May ibabalita ako, kaya ako naparito. Ano yan, pa? Tumawag sa akin yung kaibigan kong Colonel. At sabi niya, nahuli na raw nila ang nagsamantala kay Luella. Ha? Oh? Talaga, balae? Oo, balaeng Zoila. Pa, gusto kong makita ang animal na yun. Hayop ka! Walang hiya ka! Patawarin niyo po ako, Bob. Walang patawan ang ginawa mo sa akin. Huwagas ka! Pinagsisihan ko na po ang ginawa ko. Ngayon ka pa nagsisisi? Ngayong nakasira ka na ng buhay? Tama na po. Maawa po kayo. Masakit po ako. Dito ka na mabubulok sa kulungan. Walang hiya ka! Mahal. Mahal tayo na. Iwan na natin ang animal na yan. At baka mapatay ko pa yan. Bahala na mga pulis sa kanya. Elmer, ano na naman ang kailangan mo? Bakit napunta ka na naman dito? Gusto kitang makita. Opus ako, ayaw kitang makita, kaya umalis ka na. Sandali lang. May babalita rin ako sa'yo. Ano? Nahuli lang ng hold up at gumasa kay Luella. Ha? Hindi. Oh, bakit parang natakot ka? Ano? Natakot? Ako? Ay, hindi Nagulat lang ako sa sinabi mo. Kaya namumutla ka eh. Di sabi ako natatakot eh. Umalis ka na nga! Teka. Stacy, may kinalaman ka ba sa taong yon? At sa nangyari kay Luella? Wala! Huwag mo akong pagbintangan! Lumayas ka na nga dito! Umalis ka na! Hindi ka papasok sa trabaho, Luella? Opo, inay. Masama na naman po kasing pakiramdam ko. O, di magpahinga ka na lang dito. Sabi ko sa kanya na magpa-check up na para malaman namin kung bakit madalas sumama ang pakiramdam niya. Lagi siya nanghihina, inuubo at sinisipon. Mas mainam nga yun.
Kaya sasamahan po ako ni Randy. Baka naman magkakaapo na kami ni Balae. Hindi mo wala sa isip kong binalita ni Elmer. Palagi kong naaalala yun. Nahuli na raw si Buknoy. Kakainis. Kala ko pa naman magaling siya. Palpak pala. Kung kailan natapos yung pinagawa ko, tsaka pa siya nahuli. Tanga talaga. Bobo! Paano na ito ngayon? Paano kung kumanta siya? Kung ituro ako? Ay, wisit talaga. Hindi kasi siya dapat nagpahuli. Ay, ayoko makulong. Ang buisit na si Luella. Siya ang may kasalanan nito eh. Dahil sa kanya, kaya namang problema ako ngayon. Ma'am Stacy, salamat. Dumalaw kayo. Kaya kita pinuntahan para tunungin. Bakit hinayaan mo mahuli ka ng mga pulis? Mahina ako, ma'am. May sakit. Kaya hindi ko na kayang takasan sila. Mukhang may sakit ka. Ang laki ng pinagbago ng katawan mo eh. Bakit pumayat ka ng ganyan, Buknoy? Ano nangyari? Ayon sa mga doktor na tumingin sa akin, ang dahilan ng panghihina, ubo at sipong ko ay may HIV ako. Diyos ko. Matagal na ba yan? Ewan ko. Hindi ko po alam. Siguro. Tandaan mo ang Buknoy, ha? Anong mo na mangyari sa'yo? Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila na may kinalaman ako sa nangyari kay Luella. Ma'am Stacy. Tandaan mo yan. Dahil kapag ipinahamak mo ko, gagawa ako ng paraan para mamatay ka ng maaga. Nagkasakit si Buknoy ng HIV/AIDS. Ang walang hiya. Kahit pala hindi gwapo, matakaw sa babae. Kaya pala tuwang-tuwa siya nung sinabi kong bahasain niya si Luella. Si Luella? Posible kayang nakawahan siya ni Buknoy? Stacy? Ay, ano ka ba, Elmer? Ikaw na naman. Bakit ba lagi mo ako sinusundan? Dahil nga mahalaga ka sa akin. Ikaw naman hindi mahalaga sa akin. Sabihin mo, bakit mo kinausap ang nagsamantala kay Luella? Paano mo siya nakilala? Wala ka nang pakialam. Pwede ba? Huwag mo ko sinusundan, buwisit! Umalis na siya. Malakas ang kutob ko. May itinatago ka, Stacy. Kailangan malaman ko yun. Alam ko na. Alam ko na kung anong gagawin ko. Ay, anong nangyari sa lakad niyo, anak? Bakit malungkot kayong dumating na mag-asawa? Tapos si Randy agad na nagtuloy sa kwarto. Oh, bakit naiiyak ka? Ano bang sinabi ng doktor sa inyo? Hiyang-hiya po sa asawa ko, Inay. Ha? Dahil sa nalaman namin. Ay, kinakabahan ako sa sinasabi mo, anak. Bakit ba? Ano bang sinabi ng doktor? Sana hindi na lang po ako pinakasalan ni Randy. Para hindi siya nadamay sa pagdurusa ko. Anak, sabihin mo, ano bang pinagkakaganyan mo? Ay,
Hindi na po siya kumibo. Mula nang lumabas kami ng ospital. Inay, pakiramdam ko, galit po sa akin si Randy. Ano ba ang problema, anak? Gabi na. Ba't ayaw mo pang umuwi sa inyo? Nilulunod mo pa ang sarili mo sa alak. Dito na matutulog pa. Bukas na ako uwi. Bakit nga? Nag-away ba kayo ng manugang ko? Mas okay pa nga sana kung nag-away lang kami. Malutas pa yung problema. Ano nga ang problema? Sabihin mo. Yung asawa ko. Ano? May HIV. Ano? Oh, Diyos ko. Saan? Saan niya nakuha yun? Huwag mo sabihin sa'yo, Randy. Hindi po. Alam niyo kung gaano ko kaingat pa. Hindi ko magagawa makipag-sex sa hindi ko asawa. Na hindi ko pa mahal. Ibig sabihin, kay Luella talaga galing yun. Saan niya nakuha? Ewan ko pa, hindi ko alam. Sobrang sakit nito para sa akin. Pinakasalan ko siya. Kahit na pinagsamantalahan siya. Dahil mahal ko siya. Pagkatapos malalaman ko may HIV siya. At posibilidad po nahawahan niya ako. Anak, bukas din. Magpa-check up ka sa doktor para malaman natin ang totoo. Anak, tanghali na. Halika na. Kumain na tayo. Wala po akong ganay, Nay. Namumugto yung mga mata mo. Magdamag kang umiyak. Magdamag kong hindi muli ang asawa ko. Alam ko, kahit hindi niya sabihin, galit siya dahil sa natuklasan niya. Inay, hindi ko naman po ginusto magkaroon ng nakadidiring sakit na to. Alam ko. Kaya nag-iisip din ako ng husto kung saan mo posibleng nakuha yung sakit na yan. At ang naisip ko... Ay, ano po, Inay? Ay. May tumatawag po sa cellphone ko. Sige na, sagutin mo na. Si Papa Greg. Sagutin mo. Siyak na may mahalagang sasabihin sa'yo si Balae. Opo. Hello po, Papa. Luella, tumawag ako para ipaalam sa'yo na narito ang iyong asawa. Dito muna raw siya. Sige po. Okay po. Bye. Oh. Anong sabi? Haron daw po si Randy at doon muna daw po ang aking asawa. Masama nga ang loob ng manugang ko. Pero hindi mo namang kasalanan yon. At maaaring ang sakit mong yan ay nakuha mo sa taong kumahasa sa'yo. Maaari nga, Inay. Dahil wala naman po akong ibang nakatalik. Hindi rin ako naoperahan para mahawahan ng iba. Bakit ganun, Inay? Napagsamantalahan na nga ako. Nagkasakit pa ako ng ganito. Ano pa kasalanan ko? Lakasan mo ang loob mo, anak. Matatapos din ang problema niyong mag-asawa. Paano po matatapos to? Ganun may sakit na ako. Paano pa?
sana ang loob mo. Maari pa rin naman kayong maging maligaya ni Luella. Kahit na nga may sakit kayo. Sabihin niyo sa akin pa. Kasalanan ba umibig ng tapat? Kaya ako sinapit ito? Hindi, anak. Walang may kasalanan sa inyong dalawa. Naniniwala ako doon. Kung ganun, bakit sinapit namin ito? Bakit pa? Bakit? Pagsubok yan sa inyo ni Luella. Dahil ang buhay may asawa naman, ay hindi puro kaligayahan. Anak, sundin mo ang sinabi ng doktor. Magpagamot kayo. Para kahit ganyan kayo, maging maligaya pa rin ang inyong pagsasama. Salamat at pumarito ka, Balaing Greg. Dahil ibig kong pag-usapan nating mabuti ang problema ng ating mga anak. Awang-awa ako kay Luella. Ayaw niyang kumain ni magpagamot. Ayaw ko mawala sa akin si Luella. Ganun din ako, Balae. Mahal na mahal ko ang aking anak. Kaya nga gusto ko magpagamot sila. Para kung hindi man sila gumaling, maging mahaba pa ang kanilang buhay at maging maganda pa yun. May hinala ako na nakuha ng aking anak ang sakit na yon doon sa taong nagsamantala sa kanya. Dapat malaman natin ang katotohanan. Pero sikapin din natin na maiayos sina Luella at Randy. Elmer, anong kailangan mo? Bakit mo nagawa yun, Stacy? Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Dahil lang nabigo ka kay Randy, ipinaghahasa mo si Luella. Ha? Hindi ka na maaari makapagsinungaling. Nakausap ko ng kasabot mo at inamin na rin niyang lahat sa mga pulis. Hindi niya magagawa yun. Napakasama mo. Nagkamali pala ako sa pagmamahal ko sa'yo. Elmer, tulungan mo ako. Ayoko mamulong. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil sa laki ng sama ng loob ko. At ayaw mo pa rin harapin ang pagkakasala mo. Stacy, hindi lang buhay ni Luella ang sinira mo, kundi maging si Randy. Dahil tiyak, nahawahan na rin ni Luella ng sakit ang lalaking mahal mo. Hindi! Ikaw pala naghahanap sa akin, Elmer. Oo, Randy. Bakit? Ano kailangan mo? May kailangan tayong pag-usapan tungkol kay Stacy. Alam kong maliligaw ka niya. Gusto kong malaman mo. Wala akong damdamin sa kanya kahit noon pa. Hindi tungkol doon ang sasabihin ko. Pwede ba diretsahin mo na ako? May problema kami ngayon ni Luella. At ayoko sanang maabala ng kahit anong bagay na hindi naman kasangkot sa amin. Randy, si Stacy, siyang nag-utos kay Buknoy na pagsamantalahan si Luella. Handa ng tanghalian. Kumain na tayo. Sabayan mo na ako. Mauna na kayo, Nay. Hindi pa ako nagugutom. Luella, anak, kumain ka kahit konti. Para may lakas kapag alis natin. Saan po tayo pupunta, Nay? Tumawag ang pulis. Sa kinakukulungan ni Buknoy. Pinapupunta nila tayo. Bakit daw? Patay na ba ang hayop na yon?
Anak, may sinabi raw sa kanila si Buknoy na dapat nating malaman. Ay, sabi ko na nga ba, sa walang hiyang rapist na yun galing ang sakit yun ni Randy. Ang masakit pa, kagagawan pala yun lahat ni Stacy. Napakasama niya. Dapat pala, hindi ko siya hinayaan. Saktan ako. Dapat niyang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Talagang kakasuhan ko siya, Inay. At ipakukulong. At sa pagkakataong ito, hindi ko na siya uurungan. Pero, si Randy, ipaalam mo ba sa kanyang nalaman natin? Hindi naman po siya interesadong malaman, kaya huwag na lang. Hayaan ko na lang po siya doon kay Papa Greg. Paano kayo magkakaayos niyan, anak? Hindi ko po alam, Inay. Siguro, ihahanda ko na lang po ang sarili ko. Sakaling hiwalayan niya ako. Ay, wag naman sanang mangyari ang ganun sa inyo ni Randy. Nakapanghihinayang naman kung ganun ang magiging wakas ng inyong pagmamahalan. Kailangan kong malasing, malunod sa alak, para hindi ko maalala yung nagawa ko kay Randy. I'm sorry, Randy. Hindi ko naman sinasadya. Si Luella ang gusto ko mapinsala para layuan mo siya. Pero nadamay ka sa ginawa ko. Hindi ko sadya, mahal ko. Patawarin mo ko. Randy? Walang yakap! Bakit mo ko sinuntok? Kulang para suntok na yan sa ginawa mong kasamaan sa amin ng asawa ko. Napakawalang iya mo! Randy, patawarin mo ko. Kinala ko na matinding selos at galit kay Luella kaya ko nagawa yun. Hindi ko naman alam na may HIV pala si Buknoy. Hindi pa rin tama ang ginawa mo. Sinira mo ang buhay namin. Walang kapatawaran yun. Walang kapatawaran ang pagkakasala mo. Randy! Kinamumuhian kita, Stacy. Kinamumuhian kita. Mamang Pulis. Sige na ako. Pulihin niyo na ang walang yung babae. Hindi, wag! Wag! Ayoko makulong! Mawa ka, Randy! Nagsisisi na ako! Ikaw pala, Elmer. Ano sadya mo? Gusto ko lang magpaalam sa'yo, Randy. Aalis ka? Oo. Sasama na ako magtrabaho sa abroad sa bayo ko. Mabuti doon. Mas kikita na ako. Malilimot ko pa si Stacy. Minahal mo talaga siya. Oo. Minalas nga lang na hindi niya ako natutuhang mahalin. Siguro dahil hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero tanggap ko na yun ngayon. Hangad ko ang tagumpay mo sa ibang bansa, Elmer. Salamat, pare. Randy, sana balikan mo na si Luella para matapos ng pagdurusa niya. Pareho naman kayong walang kasalanan eh. Mga biktima lang kayo. Salamat sa tulong, pare. At sa payo. Uuwi ka na ikamo sa inyo, anak. Opo, Papa. Ngayon maliwanag ng isip ko. Handa na akong balikan si Luella at humingi ng tawad sa kanya. Masaya ako sa naging desisyon mo. Kaya lang parang huli ka na. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala na sa inyo si Luella at Balaeng Zoila. Ho? Nasaan sila?
Sabi ni Balain, ang tawagan ko siya nung isang araw, nasa bahay sila ng isa niyang kaibigan sa isang probinsya. Bakit sila umalis? Bakit iniwan ni Luella ang bahay namin? Marahil iniisip ni Luella na hindi mo na siya babalikan. Pupuntahan ko na po sila, Papa. Ayokong mawala ng tuluyan sa akin ang aking asawa. Luella, anak. Eto, dinalang kita ng merienda. Salamat po, Inay. Sa pagmamasid ko po sa magandang kapaligiran, hindi ko na namalayan ang oras. Mukhang nawiwili ka dito sa probinsya. Mula nang lumipat tayo dito, nakakangiti ka na uli. Nay, nakadamo po ako ng gagaanan ng loob nang lumipat tayo rito. Siguro dahil nakalayo po ako sa mga lugar na nagdulot sa akin ng kalungkutan. Ay, sana lang anak, pag-isipan mo yung sinabi ko sa'yo. Ang paglantad po at ang pagpapagamot? Oo. Kapag ginawa mo yon, lalong gagaan ang iyong loob. Madarama mong malawak pa rin ang iyong mundo. At maaari ka pa rin maging makabuluhan dito. Hindi po ba kayo mahihiyang malaman ng marami na may anak kayong may HIV? Anak, wala akong dapat ikahiya. Dahil wala kang kasalanan. At kung darating ang panahon na ako'y pagsasalitain, bibigyang diin ko na dapat itapon ng tao ang ugaling pagkamakasarili upang hindi niya mapinsala ang kanyang kapwa. Maraming salamat po, Inay. At huwag po kayong mag-alala. Nararamdaman ko, malapit ko nang gawin ang sinasabi ninyo. Sa tabing dagat na tulad nito, una akong niyayang pakasal ni Randy. Napakaligaya ko nun. Ngunit dahil sa isang makasarili, nawasak ang buhay at kaligayahan namin. Gumuho ang mga pangarap. At narito ko ngayon. Nagsisikap bumangon ng mag-isa. Oh, Randy. Sana kahit hindi mo man ako balikan, makabangon ka rin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Annabella. At hindi yun nagpapago. Randy? Narito ka? Oo. Pinabalikan kita. Upang katulad noon, magkasama ulit tayong pumangon. Hindi ka nagalit sa akin? Hindi na, mahal ko. Maliwanag lang ang isip ko ngayon. Hindi nga pala kita dapat sisihin dahil kapwa tayo biktima ng isang taong selfish. Randy! At sana tanggapin mong muli ang mga kamay ko. At pangako, hindi na kita iiwan. Magsasama tayo hanggang dulo. Oh, Randy! Oh. Salamat! Salamat at nagbalik ka. Luella. Ngayon, lalo na akong magiging matatag. Oh. Ay, ang
dami namang mga prutas at gulay niyan, balaing Greg. Galing yan sa farm namin, sa probinsya. Naisip kong dalhan ng mga bata. Mabuti. Talagang kailangan nila yan. At least, hindi na sila bibili. Nasaan ba sila? May dinaluhan silang seminar para sa mga taong may HIV. Oh. Speaker sila doon, balae. Natutuwa ako. Dahil nagawa nila muling bumangon ng magkasama. Ang dalangin ko na lang, sana'y makapiling pa natin sila ng mahabang panahon. Yun din ang pakiusap ko sa Diyos, balae. Mula nang mabilanggo ako rito, napuno na ng kalungkutan ng buhay ko. Kahit ang kabuhayan ko, walang nagawa para maging maligaya ako. Pinagsisisihan ko ang ginawa ko kina Luella at Randy. Pero huli na ang lahat. Dahil nakabilanggo na ako. Habang buhay na akong magdurusa dito. Hindi ko na kaya. Hindi na. Kaya tatapusin ko na ang paghihirap ko. Salamat po sa impormasyon, Colonel. Bye. Mahal? Sinong kausap mo sa cellphone? Si Colonel Alcantara, mahal. Oh, bakit tumawag? May ibinalita siyang nakagugulat at nakalulungkot din kahit paano. Dahil dinagdagan niya ang nagawa niyang pagkakamali. Teka, sino ba yung tinutukoy mo? Si Stacy, mahal. Natagpuan daw nilang nakabigti sa banyo. Ha? At hindi na siya nailigtas pa. Ganun ba? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit naging biktima niya, hindi tayo humantong sa pagpapakamatay. Nagmamahalan at magkasama pa rin tayo. At magsasama hanggang wakas. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang isang dakilang pag-ibig na naway inyong nagustuhan. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Phil